Magandang araw kapamilya, nagbabagang mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw, live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more, no less. Hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang nasa loob ng nakaparadang tricycle sa Tondo, Maynila noong Biyernes ng madaling araw. Sa CCTV video, abala sa kanyang cellphone ng biktima nang lapitan ng isang lalaki at pagbabarilin. Agad na tumakas ang suspect at sumakay ng tricycle. Naisugat pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng selos ang motibo sa pamamaril. Pinagdududahan umano ng biktima na may relasyon ang kanyang kinakasama sa suspect. Isinuko naman ng kanyang pamilya sa pulisya ang 24 anyos na suspect. Depensa ng suspect, inunahan lang niya ang biktima dahil pinagbantaan umano siyang papatayin. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Pinaghahanap na ng mga pulis ang dalawang lalaking nagtangkang tumangay sa motorsiklo ng motorcycle taxi rider sa Barangay Tala, Caloocan City nitong linggo ng madaling araw. Sa CCTV video, kausap ng biktima ang isang lalaking nag-book umano sa kanya sa Sampaguita Street. Maya-maya dumating ang isa pang lalaking nakamotorsiklo at tinutukan ng baril ang biktima. Hindi pa nakontento, pinalo pa niya ng baril ang rider. Sa investigasyon, magkasabwat ang nakamotorsiklo ng suspect at ang lalaking nagkunwaring pasahero. Target umano nilang nakawin ang motorsiklo ng biktima pero bigo sila dahil keyless ang motorsiklo ng rider. Pinatay ng biktima ang makina nito bago tumakbo palayo sa mga suspect. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang Caloocan PNP para mahuli ang mga suspect na maharap sa kasong carnapping. Tinutugis na rin ng mga pulis ang isang grupo ng mga kawatan na sumalakay sa isang grocery store sa Ramon, Isabela nitong Huwebes ng madaling araw. Sa CCTV video, nahalungkat sa loob ng tindahan ang mga suspect at nilimas ang perang laman ng kaha. Tinangay din umano ng mga magnanakaw ang ilang paninda mula sa stock room. Nagawa rin umano nilang hugutin ang plug ng iba pang CCTV camera kaya hindi nakunan ang ibang bahagi ng tindahan. Ayon sa may-ari ng grocery store, aabot sa halos 500,000 piso ang cash at panindang natangay ng mga kawatan. Patuloy ang investigasyon ng Ramon Municipal Police Station sa insidente. Arestado ang isang hinihinalang gunman na sangkot sa sindikatong nagbebenta umano ng iligal na droga sa Barangay San Roque, Antipolo City, linggo ng madaling araw. Napansin ng mga nagpapatron na pulis ang suspect dahil naglalakad itong may suot na helmet. Nang lapitan ng mga pulis ay kumaripa siya ng takbo at itinapon ang daladalang belt bag. Nadakip ang suspect at narecover sa belt bag ang hinihinalang shabu na may halagang higit 600,000 pesos. Sa investigasyon ng Antipolo City Police, inuutusan umano ang lalaking pumatay sa mga downline sa bentahan ng iligal na droga na hindi nagre-remit ng bayad sa kanilang amo. Mayroon na umanong warrant sa kanya para sa kasong murder. Itinanggi ng suspect na isa siyang gunman pero aminado siyang runner ng shabu. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumemplang dahil sa sanga ng isang puno na nabali at humambalang sa lansangan sa Toledo City, Cebu noong Sabado. Sa CCTV video, maayos ang daloy ng trapiko sa bahagi ng highway sa Barangay Bato nang mahulog sa kalsada ang malaking sanga at masagasaan ng rider. Nagpagewang-gewang ang motorsiklo at tumilapo ng biktima. Ayon sa Toledo City Disaster Risk Reduction and Management Office, ligtas na ang rider na galing umano sa Dumaguete City. Dalawa pang Pinoy ang matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Narating nila Elaine John Panganiban at Miguel Angelo Mapalad ng Philippine
14 Peaks Expedition Team ang summit ng bundok na may taas na 8,848.86 meters nitong linggo. Ilang araw ito matapos makyat ng isa pang Pinoy mountaineer na si Rick Rabe ang tuktok ng Mount Everest. Sila ang mga unang Pinoy na nakarating sa summit ng Mount Everest sa nakalipas na halos 2 dekada. Isa pang Pinoy climber naman ang nasawi bago narating ang peak ng nasabing bundok noong Huwebes. Susunod, Nations Girl Group BINI biyaheng London na para sa susunod na stop ng kanilang BINIverse World Tour 2025. Abangan sa pagbalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik ang TV Patrol Express. Bad news para sa mga motorista, matapos ang 2 sunod na linggo ng oil price rollback, ay tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis na simula sa Martes, magmamahal ng piso at 70 sentimos ang bawat litro ng diesel. Una 20 naman ang patong sa kada litro ng gasolina at kerosene o gaas. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na digmaan ng Russia at Ukraine at ang napipintong kasunduan ng China at Amerika kaugnay ng pagbaba ng taripa ng dalawang bansa. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Tumagundong sa hiyawan ng fans ang venue ng BINIverse concert sa Dubai. Paglabas pa lang ng Nations Girl Group BINI para i-perform ang kanilang hit songs nitong linggo. Hataw ang 8 miyembro sa bawat performance kahit nagkaroon ng leg cramp si BINI Aya. Nagpasalamat din ang BINI sa mga kababayan sa United Arab Emirates dahil sold out ang kanilang first overseas stop. Biyaheng London na sila ngayon para sa susunod na leg ng kanilang world tour. Muling hinarana ng 90s American R&B group na Boyz II Men ang kanilang Pinoy fans sa concert sa Big Dome linggo ng gabi. Sunod-sunod ang pagkanta ni Wania, Nathan at Sean ng kanilang hit sa loob ng 4.5 oras. Ilan sa kanilang kinanta ang Water Runs Dry, I'll Make Love to You, On Bended Knees at syempre ang paboritong birit song ng Pinas na One Sweet Day na collab nila ni Mariah Carey. Lubos ang pasasalamat ng Boyz II Men sa Pinoy fans sa patuloy na pagsuporta sa kanila. Hindi na nila kasama sa concert si Michael McCary na umalis sa grupo 2 dekada na ang nakararaan dahil sa issue sa kanyang kalusugan. Nagpulong ang mga artistang kasapi ng League of Filipino Actors o aktor para pag-usapan ang ilang programa para sa kapakanan ng mga taga-industriya. Inulunsad sa General Assembly ang kanilang official website na naglalaman ng database ng Pinoy performers at magsisilbi ring central hub para sa mga iniaalok na serbisyo at proyekto. Ibinalita rin ang pagkakaroon ng health insurance coverage sa loob ng 3 taon ng mga miyembro ng grupo. Tinatrabaho na rin ang pagkakaroon ng isang awards night, maging legal at mental health desk at isang podcast project. Ikinagalat naman ni Actor President Iza Calzado ang pagdami ng kanilang mga miyembro na nagsimula lamang sa 26 na miyembro noong 2020. We are now at 300 members and growing. So, yung makita na yung vision natin ng isang united na samahan, hindi lang naman organisasyon community talaga ang aming habol dito. So, to see that community growing is, hindi ka higit siya sa isang prize. Yun talaga ang vision at ang mission namin. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. So, ayun na, umarangkada na yung world tour ng BINI. Ayun, kaya nawawala ho si Jeff eh. Sumama na ho siya. Kasi Sinushoot na niya? Sinushoot na niya yung pangatlo na ba, pang-apat? Hindi ko na rin alam. Hindi ko na Can't keep mabinusod. track yan. So abangan nyo na lang ho
yung bagong documentary ni Jeff about biglang magulat na naman siya Baka sa sundan trabaho. niya sa lahat ng Oo stops, no? nga. So, Dubai, London, tuloy-tuloy na yan. United Jeff, States. pasalubong Sa bawat bansa, Sa bawat bansa dapat. Okay. So, at yan ang mga nagbabagang balita. Huwag po kalimutang mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Sa ngalan ng kasama namin si Jeff Canoy, ako po si Rafael Bosano. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV. Ako po si Denise Densay. Doon pa, last part pa. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya!